Minsan, may mga panganib na hindi natin nakikita, pero alam ng Diyos ang lahat. Sa likod ng tahimik mong paghinga ngayong umaga, may mga laban kang hindi mo kailangang harapin mag-isa. Sabi sa awit 121:7-8, ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, iingatan niya ang iyong kaluluwa. Ingatan ng Panginoon ang iyong pagpasok at ang iyong paglabas mula ngayon at magpakailanman. Sa panahong di mo alam kung saan manggagaling ang atake, ang Diyos na makapangyarihan ang siyang nagbabantay sa iyo. Hindi mo kailangan makita para maniwala. Ang kailangan lang ay buksan ang puso mo sa panalangin at hayaang ang kapayapaan ng Diyos ang pumuno sa bawat sulok ng iyong buhay. Ngayon, samahan mo ako sa isang sandali ng tahimik na pagtitiwala. Maghanda tayo. Manalangin na tayo. Ngayong umaga, hayaan mong sabay nating maranasan ang presensya ng Diyos. Walang kailangan maging perpekto, walang kailangang patunayan. Ang kailangan lang ay ang pusong handang makinig, tumahimik at magtiwala. Sapagkat sa bawat paggising, may panibagong pag-asa, may panibagong pangako, may bagong paglalakad kasama ang Panginoon. Isipin mo ito. Habang tahimik ang mundo, gumagalaw ang langit para sa iyo. Hindi aksidente na naririto ka ngayon. Hindi aksidente na naririnig mo ang mga salitang ito. Isa itong paanyaya mula sa langit, tahimik ngunit makapangyarihan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ude Sindasawit 23:1. Kapag alam mong may pastol na nagbabantay, hindi mo kailangang matakot sa daan. Kahit hindi mo alam kung ano ang nasa unahan, alam mo kung sino ang kasama mo. Ngayong araw, may nais sabihin ang Diyos sa puso mo. Nais kanyang pangunahan, ilayo sa kapahamakan, at ihanda para sa biyayang paparating. Kaya halika, isuko natin ang araw na ito sa Kanya. Buksan ang puso mo, ibigay sa Kanya ang buong tiwala. Ngayon, tahimik nating maririnig ang Kanyang tinig sa panalangin. Isulat sa mga komento, Panginoon, Ikaw ang aking proteksyon. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe para mas marami pa tayong sabay na dasal araw-araw. Handa na tayo. Panginoon ko, ngayon ay may buong pagtitiwala akong inilalatag ang araw na ito sa iyong mga kamay. Nagsisimula ang bagong umaga at kasama kita. Pumasok sa katahimikan ng puso mo. Tahimik lang, huwag mong pilitin ang isip na makaisip ng sagot. Hayaan mong dumaloy ang presensya ng Diyos sa bawat hininga mo. Sa awit 46:10 sinasabi, tumigil kayo at makilala ninyo na ako ang Diyos. Kaya tumigil ka, tumahimik ka, at hayaang kanyang boses ang magsalita sa iyo. Sa sandaling ito, tayo'y manalangin ng may kasimplihan at may buong pananampalataya. Panginoon, bukas ko ang sarili ko sa iyong direksyon. Nais kong maramdaman ang pagdadala mo sa bawat hakbang ko ngayong araw. Panginoon, kilala mo ang mga bagay na hindi nakikita ng aking mga mata, mga panganib na nakatago, mga kaisipang bigla, mga sandali na tila wala akong sagot. Ngunit alam ko na hindi mo ako iiwan. Sa iyong salita nakasulat, sapagkat hindi ka iiwan ng Diyos mo. Deuteronomio 31:6. Ihaharap ko sa iyo ang aking puso ngayon. Itinatapat ko ang aking paglalakbay, ang aking pamilya, ang aking paggawa, ang aking mga pangarap at mga takot. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata sa mga dakilang bagay na ipinagkaloob mo sa akin. Hindi ko man nakikita buong buo. Iyong mga kamay ay nasa likod ng bawat biyaya at bawat pagliligtas. At kung may mga ito'y hindi ko pa natatanto, hayaan mo akong tumayo sa iyong kapayapaan, manalig, magtiwala at pumayag na may kumikilos sa aking buhay na higit pa sa aking sariling lakas. Panginoon, ngayon ay humihiling ako ng iyong makapangyarihang proteksyon. Ipinapaubaya ko sa iyo ang aking isipan, ang aking mga iniisip, ang aking mga pag-aalala, ang aking mga pangarap. Lalagyan mo ng liwanag ang lugar ng kadiliman. Lalabas ang katiyakan sa gitna ng pagkabahala. Sa iyong mga salita, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang.
Awit 23:1. Kaya buong tapang kong inaangkin ang iyong pangako. Kahit sa mga sandali na ako'y di nakikita, hindi ako nawawala. Ikaw ang nagbabantay, ikaw ang naglalakad sa harapan ko. Ikaw ang nasa likod upang huwag ako maligaw. Ngayong araw, Panginoon, magsimula ako sa iyong pangalan. Ilapit mo ako sa iyong upuan, hindi dahil may ginagawa akong dakila, kundi dahil naliligtas ako sa iyong kagandahang loob. Nais kong maging tapat sa iyong tinig, tanggapin ang kapayapaan na ikaw ang nagmumula, dami ng init ng pagmamahal mo na sumasaklaw sa akin. Dalangin ko rin para sa aking mga minamahal, sa pamilya ko, sa mga kaibigan, sa komunidad namin. Patawarin mo kami, patawan mo kami ng habag, bigyan mo kami ng lakas. Hayaang ang aming mga hakbang ay maging tugma sa iyong plano. Hayaang mawala ang anumang hadlang na sinusubukang pigilan ang aming pag-usad. Panginoon, ngayon ay pumawi ang takot at pumalit ang katiyakan, hindi dahil wala ng pagsubok, kundi dahil ikaw ang kasama ko sa bawat pagsubok. Nakatayo ako ngayon sa iyong pangakong buhay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nahihirapan, at ako'y magpapahinga kayo. Mateo 11:28. Dadalhin mo ako sa lugar ng pahinga, ng bagong lakas. Kaya sinasabi ko, hayaang ang iyong kapayapaan ang mangibabaw sa aking puso, ang iyong proteksyon ang magsilbing aking panangga. Mag-isa na nating tahakin ang landas ng buong panalangin ng umaga. Panalangin para sa direksyon ng bawat hakbang, para sa overcomer na ikaw ang gagawin sa akin. Nais ko malaman ko pa ang iyong boto-boto sa buhay ko ngayong araw. Nais ko maramdaman ko pa ang iyong presensya, hindi bilang ideya lamang, kundi bilang isang mabuting pastol na humahawak sa aking kamay. Kaya hinihiling ko, ilagay mo ang iyong mga anghel sa paligid ko. Protektahan mo ang aking isip, ang aking galaw, ang aking mga salita. Hayaang makita ko ang kabanayan ng iyong pagkilos bago pa makarating ang gabi. At habang hinihintay ang tugon mo, Panginoon, hinihiling kong magkaroon ako ng bukas na puso upang marinig pag-ibig mo sa bawat detalye, sa hangin na humahaplos sa akin, sa siklab ng araw, sa tahimik na paghinga, sa maliit na himig ng biyaya na unti-unting dumadaloy. Salamat ko sa iyo na hindi ka kailanman napapagod sa pagmamahal mo sa akin. Salamat dahil ang bawat araw ay panibago sa iyong mga kamay. Ngayon, kakaibigan, kung naririto ka at nahipo ng mensaheng ito, isulat mo sa comment section, Panginoon, ako'y iligtas mo at gabayan mo. I-share mo ito sa ibang nananampalataya. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para araw-araw tayong makasama sa panalangin ng umaga dahil ang iyong buhay ay mahalaga sa Diyos at mahalaga sa atin. At imanahin mo, may susunod pa tayong panalangin at mas malalim na pakikipagharap sa Diyos na magpapalakas sa iyong pananampalataya at magbubukas ng paningin mo sa mga himala na nakatago. Huwag kang aalis. Tayo ay sasabay pa sa paglakad na inihanda niya para sa iyo. Kaibigan, ngayon hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang mensaheng maaaring baguhin ang takbo ng araw mo at ng buhay mo. Dahil kahit hindi natin ito laging napapansin, may mga sandaling pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga panganib na hindi natin alam. Mga kapahamakan na hindi natin nakikita, pero inilalayo niya tayo. At sa likod ng mga iyon, may isang lihim na gumagalaw, ang presensya ng Diyos na hindi tumitigil sa pagkilos para sa atin. Ang kwento ni Eliseo sa Dagulan Hari ay isa sa pinaka-powerful na larawan ng proteksyon ng Diyos laban sa mga panganib na hindi nakikita. Nang napalibutan sila ng hukbo, natakot ang alagad niya. Pero anong sinabi ni Eliseo? Huwag kang matakot sapagkat mas marami ang panig natin kaysa sa kanila. At siya'y nanalangin, Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At nakita ng alagad ang bundok na puno ng mga kabayo at mga karwaheng apoy sa paligid ni Eliseo. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, sa dami ng mga nangyayari sa buhay mo, hindi ba't minsan parang hindi mo alam kung saan ka pupunta?
Parang may bigat, may takot, may mga katanungan na hindi mo alam kung paano sasagutin. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangang makita para maniwala. Hindi mo kailangang maramdaman para maging totoo. Ang Diyos ay tapat kahit hindi mo siya maramdaman. Siya'y gumagalaw kahit sa katahimikan. Siya'y lumalaban para sa iyo kahit wala kang nalalaman. Ang panalangin ng umaga ay hindi lamang paghingi ng biyaya. Ito ay pagbubukas ng puso, pagbitaw sa kontrol, paglapit sa Kanya at pagsasabing, Panginoon, hindi ko alam lahat, pero alam ko na Ikaw ay nariyan. Ito ang uri ng pananampalataya na humihipo sa puso ng Diyos. Yung pananampalatayang hindi naghahanap ng patunay, kundi nagtitiwala sa Kanyang karakter. Tumingin ka sandali sa buhay mo. Ilang beses ka nang iniligtas ng Diyos sa mga bagay na hindi mo namalayan. Ilang beses ka nang gumising na buo, ligtas at may panibagong pag-asa kahit wala kang ginawa kundi matulog? Hindi ba't yun ay dahil may Diyos na nagbabantay? Ang sabi sa awit 121, ang Panginoon ang iyong tagapag-ingat, ang Panginoon ay lilim sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong kaluluwa. Kaya ngayong araw, imbes na mabuhay sa takot sa hindi nakikita, mabuhay tayo sa pananampalataya sa hindi nakikita. Sa halip na tanungin kung anong problema ang darating, itanong natin, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin ngayon? Dahil bawat araw ay may mensahe mula sa langit. At kung handa kang makinig, makikita mo na ang Diyos ay laging may layunin. Hindi mo kailangang maging perpekto para maranasan ang proteksyon ng Diyos. Kailangan mo lang maging bukas. Bukas ang puso. Bukas ang isipan. Bukas na espiritu. Dahil minsan, ang mga bagay na pinakamahalaga ay hindi natin nahahawakan. Hindi natin naririnig, pero ramdam natin sa kaibuturan, tulad ng kapayapaan sa gitna ng unos, lakas sa gitna ng kahinaan, at direksyon sa gitna ng kalituhan. Kaibigan, ang mga perigos invisibles ay hindi para katakutan, kundi para ipaalala sa atin kung gaano natin kailangan ng Diyos. Hindi para tayo'y manghina, kundi para tayo'y manikluhod at magsabing, Panginoon, hindi ko kaya nang wala ka. At sa panahong tayo'y lumalapit sa Kanya, tayo rin ay tinuturuan niya kung paano mamuhay na may tiwala. Kaya't sa bawat hakbang mo ngayong araw, dalhin mo sa puso mo ang panalangin ito. Panginoon, gabayan mo ako sa landas na hindi ko nakikita. Protektahan mo ako sa panganib na di ko alam. Paalalahanan mo ako na sa bawat hakbang, ikaw ang aking kasama. Hindi mo kailangang harapin ang araw na ito na mag-isa. Hindi mo kailangang lumaban sa dilim. May liwanag na naghihintay. May kamay na handang gumabay. May tinig na naghihintay na marinig. At iyan ang tinig ng Diyos. Ang tinig na nagsasabing, Anak, ako'y narito. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa puntong ito, hayaan mong ang pananalig mo ay tumibay. Ang pananampalataya mo ay lumalim. Dahil hindi sa dami ng problema mo matutukoy ang kapangyarihan ng Diyos, kundi sa laki ng tiwala mo sa Kanya. Kaya ngayon, ihanda mo ang puso mo. Dahil sa susunod na sandali, haharapin natin ang isa pang malalim na katotohanan. Paano mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa pinaka-personal mong pangangailangan? Paano mo maririnig ang sagot sa panalangin mong matagal mo nang ibinubulong? Pero bago tayo magpatuloy, nais kong marinig ang paniniwala mo. I-comment mo ngayon, Panginoon, ikaw ang aking proteksyon at gabay. I-type mo yan sa baba bilang tanda ng pananampalataya mo. I-share mo rin itong video sa mga taong gusto mong pagpalain ng Diyos ngayong umaga. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magsama sa presensya ng Diyos. Hindi pa tapos ang mensahe. Marami pa siyang gustong sabihin sa iyo. Marami pa siyang gustong ipakita. Kaya manatili ka dahil ang susunod na salita ay maaaring ang mismong sagot sa dasal mo. Kaibigan, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng himala. Siya rin ay Diyos ng tahimik na pangangalaga.
May mga pagkakataong ang kanyang presensya ay parang bulong. Hindi mo naririnig ng malakas pero nararamdaman mong may yakap ang iyong kaluluwa. Sa panahong hindi mo alam kung saan ka patungo, doon siya mas malapit. Hindi ba't sa panahong ikaw ay pinakamahina, doon mo rin maramdaman ang pinakamalalim na pag-ibig ng Diyos? Ang bawat panalangin ng umaga ay pagkakataon para manahimik at makinig sa kanyang tinig. At sa katahimikang iyon, doon kanya nilalapitan. Gaano mo kadalas hinihintay ang boses ng Diyos na parang kulog, pero ang totoo, dumaraan siya sa ihip ng hangin, sa bulong ng damdamin, sa kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kaya ngayong umaga, ihanda mo ang puso mo. Huwag mong labanan ang katahimikan. Huwag mong habulin ang sagot. Sa halip, hayaang ang presensya ng Diyos ang lumapit sa iyo. Napakaraming Kristiyano ang naghahanap ng palatandaan, ng himala, ng isang malakas na pangyayari para masabing narito ang Diyos. Pero tandaan mo ang nangyari kay Elias. Dumaan ang malakas na hangin pero wala roon ang Diyos. Dumaan ang lindol pero wala rin siya roon. Dumaan ang apoy ngunit wala pa rin ang kanyang presensya. At pagkatapos ng lahat ng iyon, dumating ang banayad na tinig. Doon naroon ang Diyos. Hindi mo kailangang hintayin ang lindol ng buhay bago ka makinig, sapagkat kahit sa katahimikan, ang Diyos ay nagsasalita. Ang mga perigos invisibles na kinatatakutan natin ay madalas hindi problema ng mundo, kundi problema ng loob, mga duda, mga tanong, mga lihim na sugat na hindi alam ng iba. Pero ang Diyos ay hindi lang tagapagligtas sa labas. Siya rin ay manggagamot ng loob. Kaya't habang binibigkas mo ang mga salitang, Panginoon, ilayo mo ako sa hindi ko alam, nararamdaman niya ang pintig ng puso mong pagod at doon kanya sinasalubong. Maraming beses sa buhay mo na iniisip mong walang nangyayari, pero sa espiritual na mundo, may galaw na hindi mo lang nakikita. May mga panalangin kang matagal nang isinulat sa hangin ng iyong kwarto na ngayoy unti-unting sinasagot. Kaya huwag kang mapagod, huwag kang mawala ng loob. May ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. At darating ang oras, makikita mo ang bunga ng pananalig mong hindi bumitaw. Gusto kong isipin mo ito, paano kung ngayong araw ay isa sa mga araw na ginagamit ng Diyos bilang sagot sa panalangin mong matagal mo nang iniiyak? Paano kung ang mensaheng ito ay paalala na hindi pa tapos ang plano niya sa iyo? Na may direksyong paparating, may proteksyong umaalalay, at may himalang nasa daan. Ang direksyon ng Diyos ay hindi laging mabilis. Minsan dadaan ka muna sa kawalan para lumalim ang ugat ng tiwala mo. Ang promesa ng Diyos ay hindi palaging agad-agad. Minsan, matatagpuan mo muna ang sarili mo sa disyerto bago mo maranasan ang ulan. Pero kahit sa disyerto, may mana. Kahit sa gitna ng init, may lilim ang kanyang kamay. Hindi ba't sinabi niya sa kanyang salita, ako'y laging kasama mo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At ang pangakong ito ay buhay hanggang ngayon. Ngayong umaga, marahil gusto mong malaman, ano ba ang nais ng Diyos sa akin? At ang sagot ay hindi laging komplikado. Minsan, ang nais niya lang ay sumuko ka. Ibitaw mo ang kontrol. Itigil mo ang pagpupumilit at hayaan mo siyang magturo ng daan. Iyan ang tunay na direksyon mula sa langit, hindi base sa kagustuhan mo, kundi sa plano niya na mas mataas, mas malawak at mas mabuti. Kaya bago matapos ang sandaling ito, tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang bitawan ang lahat ng kinakapitan mo para lang marinig mo ang tinig ng Diyos ng malinaw? Handa ka bang isuko ang plano mo para sa mas magandang plano niya? Sapagkat minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi sa pag-abot ng gusto mo, kundi sa pagtanggap ng kalooban niya. Kaibigan, huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi mo siya kinausap ng taos. Huwag mong palampasin ang panahong ito na hindi mo siya sinagot sa paanyayang manalig at magtiwala, dahil ang bawat umaga ay paanyaya, ang bawat paghinga ay paalala na may Diyos na nagbabantay, at ang panalangin mo, kahit ang pinakasimple,
ay itinatala niya, hindi ito nawawala, hindi ito nakakalimutan. Ngayon, kung ikaw ay umabot sa puntong ito ay hindi aksidente, ito ay pagkilos ng Diyos. Kaya gusto kitang hikayatin, isulat mo sa baba ng video na ito, ako'y nagtitiwala sa iyong plano, Panginoon. Gamitin mo ang comment section bilang altar ng pananampalataya mo. I-type mo bilang pagtanggap sa direksyong hindi mo pa nakikita pero pinaniniwalaan mo. At kung ikaw ay may hinahangad na ipagdasal natin, isulat mo rin. Sabay nating ipagkakatiwala iyan sa Diyos. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tuwing umaga, sabay tayong mananalangin. Dahil ang buhay ay mas magaan kapag may kasama sa pananalig. At kapag naririnig mo ang mga salitang nagbibigay lakas, mas lalakas ka ring maniwala. Sa susunod nating sandali, haharapin natin ang isa pang mahalagang aspeto ng pananampalataya. Paano ka mananatiling matatag kahit hindi dumarating agad ang sagot? Paano ka maghihintay ng may pananampalataya, hindi pangungulila? Kaya manatili ka, may ipaparamdam pa ang Diyos. Kaibigan, ang paghihintay sa sagot ng Diyos ay hindi laging madali. Hindi ito laging komportableng proseso. Pero sa bawat minuto ng pananahimik, sa bawat araw ng hindi pa dumadating, may ginagawa ang Diyos. Minsan iniisip natin na kapag hindi siya sumasagot agad, ibig sabihin ay wala siyang ginagawa. Pero hindi ba't sa panahon ng pagtatanim, hindi kaagad natin nakikita ang bunga, tahimik ang lupa, pero sa ilalim nito may binhi na unti-unting nabubuhay. Ganoon din ang panalangin mo. Kapag sinabi mong, Panginoon, protektahan mo ako sa mga panganib na hindi ko nakikita, huwag mong akalaing wala siyang tugon. Dahil habang natutulog ka, may mga bagay na tinatanggal niya sa daraanan mo. May mga sitwasyong binabago niya, may mga taong iniiwas niya sa iyo. Hindi mo ito namamalayan, pero ito ang tunay na milagro. Ang mga bagay na hindi mo kailanman malalaman, pero iniligtas ka na niya bago pa dumating ang peligro. Ito ang lakas ng isang buhay na nakasandal sa direksyon ng Diyos. Isang buhay na naniniwalang kahit hindi klaro ang lahat, may kamay na gumagabay. Kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, may tinig na nagsasabing, Anak, ako'y narito. Alam mo, madalas sa katahimikan tayo nilalakas ng Panginoon. Kapag walang ingay, doon tayo tinuturuan kung paano makinig. Kapag walang sagot, doon tayo tinuturuan kung paano magtiwala. Sa paglalakad natin sa pananampalataya, huwag mong sukatin ang tagumpay batay sa bilis ng sagot. Sukatin mo ito sa lalim ng relasyon mo sa Kanya. Baka ang hindi mo pagkakatanggap sa hinihintay mong sagot ay hindi delay kundi divine redirection. Baka pinoprotektahan ka niya sa isang bagay na hindi mo pa nauunawaan. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi late, hindi siya nakakalimot. Alam niya kung kailan ang tamang oras. At kapag dumating na iyon, walang makakapigil. Ang matutunan mong maghintay na may pananampalataya ay tanda ng spiritual na maturity. Hindi madali, pero ito'y mahalaga. Gaano kadalas mong sinasabi sa Kanya, Panginoon, kahit hindi pa dumarating, ako'y magtitiwala pa rin. Gaano kadalas mong sinasabi sa sarili mo, ang promesa ng Diyos ay buhay, hindi ito nababago. Ang salitang panalangin ng umaga ay hindi lang pagtawag sa Diyos para sa araw na iyon. Isa rin itong paalala sa sarili mo na sinisimulan mo ang araw hindi sa takot, kundi sa tiwala. Hindi sa kaba, kundi sa kapayapaan. Ngayon, hayaan mong palalimin natin ang tanong, paano ka mananatiling matatag sa gitna ng paghihintay? Una, laging balikan ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi libro ng kasaysayan lang. Ito ay buhay, humihinga, nagsasalita. May sagot doon. Pangalawa, palibutan mo ang sarili mo ng mga taong may pananampalataya. Huwag kang lalayo sa presensya ng mga taong nagpapaalala sa iyo kung sino ang Diyos mo. Pangatlo, huwag mong kalimutang ipagpatuloy ang pagdarasal kahit parang walang sagot. Dahil minsan, ang mismong panalangin ang nagiging sagot. Ito ang nagbabago sa iyo habang hinihintay mong magbago ang sitwasyon. Isipin mo ito,
Kung ang pananampalataya ay ilaw sa dilim, gaano kadalas mong pinipindot ang switch? Baka kasi madalas nating hinahanap ang liwanag sa labas, pero ang ilaw ay nasa loob natin, binigay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi ba't sinabi sa atin hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina? Kaya huwag kang matakot. Ang paghihintay mo ay hindi sayang. May ginagawa ang Diyos habang wala kang nakikitang galaw. Kaibigan, ngayong araw na ito gusto kong yakapin mo ang panibagong paningin. Ang pag-asa ay hindi lang sa dulo ng sagot. Ang pag-asa ay kasama mo habang naghihintay. Ang kapayapaan ay hindi lang dumarating kapag tapos na ang laban. Ang kapayapaan ay nararanasan sa gitna ng digmaan kapag alam mong ang Diyos ay kasama mo. Iyan ang biyaya. Iyan ang tunay na direksyon mula sa langit. Kaya ngayon, bago tayo tumuloy sa susunod na hakbang ng ating pagninilay, gusto kitang anyayahan na maging totoo sa sarili mo. May panalangin ka bang matagal mo nang hinihintay ang kasagutan? May mga pagkakataon bang halos gusto mo nang sumuko? Ngayong oras na ito, bitawan mo ang bigat, ibigay mo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kahit hindi ko pa nakikita, nagtitiwala ako. Kahit hindi ko pa naririnig, naniniwala ako. Kahit hindi ko pa natatanggap, nagpapasalamat na ako. Iyan ang pananampalatayang gumagalaw. Iyan ang paniniwalang bumubuo ng himala. Kung may isang bagay kang natutunan ngayon, ipaalam mo rin sa iba. Huwag mong sarilinin ang liwanag. I-comment mo sa baba, Panginoon, habang ako'y naghihintay, ako'y magpupuri. Isulat mo ito hindi lang bilang salita kundi bilang deklarasyon ng pananalig mo. At kung may isa kang prayer request na gusto mong isama natin sa mga panalangin, ilagay mo rin sa comments. Sama-sama tayong magtiwala, sama-sama tayong manalangin. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Araw-araw, dadaling ka ng Diyos sa mas malalim na paglalakad, mas maraming pangakong ibubukas, mas maraming himalang ipapakita. May susunod pa at baka ito na ang kasagutan sa panalangin mong matagal nang nasa puso mo. Kaibigan, habang lumalalim ang gabi o sumisikat ang araw, depende kung kailan mo ito pinapakinggan, nananatiling totoo ang iisang bagay. Ang presensya ng Diyos ay hindi kailanman umaalis sa tabi mo. At sa huling bahagi ng ating paglalakbay ngayong araw, nais kong ipabaon sa puso mo ang isang katotohanang magpapalakas sa pananampalataya mo. Hindi ka iniwan, hindi ka iiwan, at hindi kailanman mawawala ang kamay ng Diyos sa direksyon ng buhay mo. Ang bawat panalangin ng umaga ay tulay patungo sa mga pangakong inihanda ng langit. Ang bawat pagbangon mo, kahit pagod, kahit may takot, kahit may agam-agam, ay isa ng tagumpay. Bakit? Dahil pinili mong kumapit, pinili mong manalig. At sa mata ng Diyos, ang pananampalatayang iyan ay kayamanan. Hindi ito maliit na bagay. Iyan ang uri ng pananampalataya na gumagalaw sa langit. Ang uri ng tiwala na nagpapabukas ng pintuan ng himala. Ang uri ng panalangin na nagpapakilos ng kanyang makapangyarihang kamay. Hindi mo kailangang lutasin lahat. Hindi mo kailangang maunawaan lahat. Ang kailangan mo lang ay bumalik-balik sa presensya niya. At ngayong narito ka na natili ka hanggang dulo ng mensaheng ito, naniniwala ako na may espesyal na tugon ang Diyos para sa iyo. Marahil hindi mo pa ito makita, marahil tahimik pa rin ang paligid mo, pero sa puso ng espiritu mo, ramdam mong gumagalaw siya, ramdam mong may pagbabago, ramdam mong may bagong simula. Ito ang simula ng bagong antas ng pananampalataya. Minsan, tinuturuan tayo ng Diyos hindi para baguhin ang paligid natin, kundi para palitan ang paningin natin. Hindi upang tanggalin ang panganib, kundi para iparamdam na sa kabila ng panganib, tayo ay ligtas dahil kasama natin siya. Tulad ng sinasabi sa awit 91, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pananalumilipad kong araw,
ni sa salot na lumalakad sa kadiliman, ni sa paggiba na sumisira sa katanghaliang tapat. Hindi ito lamang talata, ito ay proteksyon, ito ay pader, ito ay kalasag na espiritual na itinatayo ng Diyos para sa iyo, sa pamilya mo, sa bawat lugar na pupuntahan mo. Kaibigan, wala kang dapat ipag-alala kung alam mong ang bawat hakbang mo ay nasa ilalim ng kanyang gabay. Wala kang dapat katakutan kung ang puso mo ay nakaangkla sa salita niya. Wala kang dapat ipagdamdam kung ang lakas mo ay galing sa kanyang presensya. Hindi ito simpleng mensahe lamang, ito ay paanyaya sa isang mas malalim na paglalakad. Isang mas matatag na pananampalataya, isang bagong panimula kung saan ang direksyon ay hindi mula sa sarili, kundi mula sa Diyos. Ngayong tapos na ang mensaheng ito, huwag mong hayaang manahimik ang apoy na naramdaman mo habang nakikinig. Huwag mong hayaan na bukas, kakalimutan mo ang sinabi sa iyo ng Diyos ngayon. Gamitin mo ang mga susunod na araw para patuloy na makipagniig sa Kanya. Gumising ka araw-araw na may panalangin sa labi mo. Matulog ka na, ang huli mong salita ay pasasalamat. At sa bawat oras sa pagitan, lakaran mo ang buhay na may lakas ng Espiritu Santo. Dahil hindi mo kailanman malalaman, baka bukas ang himala mo na. Gusto kong ipanawagan sa iyo ngayon ang isang bagay. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo, mag-iwan ka ng komento sa ibaba at sabihin mo, "Salamat Panginoon sa proteksyon mong hindi ko nakikita." Gamitin mo ang comment section bilang lugar ng pasasalamat, pagtanggap at pananampalataya. At kung meron kang specific na panalangin, ilagay mo rin sa comments. Sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong magtiwala. Pindutin mo rin ang button ng subscribe sa channel na ito kung gusto mong araw-araw tayong magsama sa panalangin ng umaga, direksyon mula sa Diyos at mga paalala ng Kanyang pag-ibig. Huwag mong kalimutang i-click ang bell icon para hindi ka mahuli sa susunod na mga mensahe. At ngayon, habang nandito ka pa, may video na lalabas sa screen. Iyan ang susunod mong hakbang. I-click mo iyon dahil baka roon marinig mo ang eksaktong sagot sa panalangin mong matagal mo nang dinadala sa puso. Mahal ka ng Diyos at ang pagkilos niya ay magsisimula na. Huwag mong bibitawan ang pananalig mo. Sabay nating isigaw sa Espiritu, "Diyos ko, salamat sa hindi ko nakikitang pagliligtas mo. Hanggang sa susunod,